Sa pagpapatuloy at huling bahagi ng ating recap, si Yang Min ay tumakbo sa ibang mga multo at hiningi ang kanilang tulong. Sumapi si Socrates sa babaeng tagapaglinis at tinawag si Sejin. Samantala, ibinalik na sa normal na silid ang katawan ng binata at nakapasok na sa operating room ang kanyang multo. Sumanib siya kay Sontak at sinimulan nila kaagad ang operasyon. Pinapansin ni Taehyun ang bawat salita ni Sontak. Habang pinagmamasdan niya ang intern, mas naaalala niya ang mga binata. Ang dalawang espesyal na magkaibigan ay gumugol ng ilang oras sa labas pagkatapos ng operasyon at sila ay nasa mabuting kalooban dahil naniniwala silang iniligtas nila ang bata. Pansamantala, nagpadala si Sejin ng ilan sa mga pagsusulit ng mga kabataang lalaki sa kanyang mga kasamahan sa Amerika at nakipag-video call siya sa isa sa kanila. Sa kasamaang palad, sinabi ng doktor na Amerikano na ang mga kabataang lalaki ay walang pagkakataon na bumalik. Kinaumagahan, binisita ni Minho ang kanyang ama at sinisisi ang matanda na hindi namamatay. Ipinahayag niya na nagkamali siya sa pagsasagawa ng operasyon sa kanya. Kung hindi niya ito ginawa, ang kanyang ama ay patay na ngayon. Pagkatapos, nakipag-usap siya sa direktor at sinisisi siya sa pagiging masyadong kalmado. Gayunpaman, ang sagot ng direktor ay wala silang ibang pagpipilian, kaya hindi sila dapat magpanik. Ang mga kasanayan ni Sangtak ay naging kasumpa-sumpa na sa lahat ng mga senior doctor, kaya tumakbo sila sa kanya kasama ang kanilang mga kaso, at humihingi ng tulong sa kanya sa operating room. Pagkatapos, muling lumitaw si Yang Min upang sabihin kay Sontak na kailangan niyang isulat ang ulat sa panggagamot, na isinusulat ng mga doktor pagkatapos ng bawat operasyon na kanilang ginagawa. Dahil walang ideya si Sontak kung paano gawin iyon, sumapi si Yang Min at ginawa ito para sa kanya. Gayunpaman, medyo naiiba si Yang Min. Gumagawa din siya ng mga guhit sa kanyang mga ulat sa panggagamot, upang mas madaling sundin ng sinuman. Nakita ni Taehyun ang bagong ulat na ito at nabigla siya. Karaniwan, ang paniniwalang ang isang multo ay maaaring magkaroon ng isang tao ngunit magiging baliw, ngunit sa kasong ito, maaaring ito ay talagang nangyayari. Sa ospital, bumisita ang ina ni Sangtak at nakita niya ang kanyang anak na nagsasalita ng mag-isa, nagpapaalala ito sa kanya ng aksidente sa bangka, dahil pagkatapos ng aksidenteng iyon, nang muntik nang malunod si Sangtak ay nagsimula siyang makipag-usap sa kanyang sarili, na nagsasabi na siya ay nakikipag-usap sa mga multo. Lumitaw ang isang bagong multo sa paligid ng ospital at sinimulan niyang sundan si Sangtak saan man siya pumunta. Ang multo na ito ay nahayag na si Jessica, ang multo ng isang batang babae na ang katawan ay sumasailalim sa ilang mahirap na paggamot. Naalala ni Jessica ang ilang sandali ni Yang Min at kung gaano siya kabuti sa kanya, at sa iba pang mga batang pasyente, tulad ng batang lalaki. Hindi nagtagal, kinuha si Jessica para operahan at pumasok si Yang Min sa operating room. Bagamat nagbibigay siya ng direksyon, walang nakakarinig sa kanya. Sa kabutihang palad, lumitaw si Sangtak, at si Yang Min ay sumapi sa kanya upang tumulong sa operasyon. Pagkatapos ng operasyon, tinanong siya ni Yang Min kung paano niya nalaman na kailangan niya siya, sumagot si Sangtak na narinig niya ang ibang mga multo na pinag-uusapan ito. Sa silid ng security, sinusundan ng ina ni Sangtak ang galaw niya kasama ang mga kamera, upang matukoy kung posibleng may mali sa kanya. Dumating si Sunwon at ibinigay ang USB flash drive kung saan nakasave ang lahat ng nakakabaliw na sandali ni Sangtak. Pagkatapos, mayroon silang pribadong pag-uusap, at naalala ng direktor kung paano nagkaroon ng problema si Sangtak, na sabihin ang katotohanan bukod sa pantasya pagkatapos ng aksidente. Nang maglaon, bumuti ang pakiramdam ng biker na binayaran ng direktor. Hindi niya maalala ang mga sinabi noong siya ay multo, pero may balak pa rin siyang magsabi ng totoo. Gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang abogado na nakaupo sa tabi ng direktor at nagbago ang isip niya. Nakita siya ni Sangtak na nanlalamig sa labas noong araw na iyon, at nakipag-usap sa kanya tungkol sa isang konsepto na tinatawag niyang cognitive dissonance. Ayon sa kanya, maaaring may pagnanais na sabihin o gawin ang isang tao, ngunit may iba pang pumipigil sa kanila na gawin ito. Bago sila maghiwalay ng landas, sinabihan siya ni Sangtak na sundin ang kanyang puso at gawin ang tama. Samantala, siniwalat ni Minho ang mga larawang kinuha niya kanina sa press at naghihintay sa kanya ang grupo ng mga reporters pagdating niya sa ospital. Tinanong nila siya kung bakit nila inilihim ang kalagayan ng chairman, ngunit naglakad lang si Minho papasok sa loob. Nakita ni Minho ang kanyang kapatid na babae at ang direktor sa silid ng ospital ng kanyang ama, ngunit may isang tao na gusto silang makausap. Pumasok ang abogado ni Jang at hiniling kay Minho na huwag magmadali tungkol sa pagnanais na matanggap ang kayamanan ng kanyang ama. Ang kanyang kalooban ay hindi mabubuksan hanggang siya ay walang malay. Kinaumagahan, tinawagan ni Sunwon si Taehyun sa kanyang opisina, upang sabihin sa kanya na kailangan niyang umalis sa ospital sa lalong madaling panahon. Dahil nakakabaliw ang mga bagay kamakailan lang at ayaw niyang matuklasan sila sa kanilang ginawa.
Nang maglaon, gumawa si Seijin ng malaking desisyon na ihinto na ang pagkakaroon ng life support ng kanyang ama dahil wala na itong pagkakataon na gumaling pa. Ang multo ng matanda ay naglalaro ng board game kasama si Socrates, at pagkatapos ay handa na ang chairman na magpatuloy. Lumipas ang mga araw, makikitang nag-uusap sina Sang Tak at Yang Min, dahil napakagaling ng kanilang ginagawa, pumayag silang tumulong sa pinakamaraming tao sa abot ng kanilang makakaya. Dumalo si Sang Tak sa isang pulong kasama ang mga matatandang doktor, at nagsimulang mag-opera sa ilang katawan. Pagbalik ng batang intern sa kanyang silid, nadatnan niya si Yang Min na nag-eehersisyo. Sinabi sa kanya ni Yang Min na kailangan niyang mag-ehersisyo dahil magiging mas mahusay siyang surgeon sa linyang ito ng trabaho. At sinabing kailangan mong magkaroon ng sapat na lakas. Sa ibang lugar, nakipagkita ang direktor kay Minho, na nababagabag dahil hindi niya alam kung paano ibinahagi ng kanyang ama ang kanyang kalooban sa pagitan nila ng kanyang kapatid na babae. Ang taong ito ay hindi magpapahinga hanggat hindi niya nakukuha ang lahat. Pagkatapos, nakipagpulong din ang direktor kay Taehyun, na hiniling na makipagkita sa kanya at binigyan siya ng ilang mga papeles upang suriin. Ayon kay Taehyun, kahit papaano ay nagagawa ng mga kabataang lalaki na makipag-ugnayan sa mundo ng mga nabubuhay. Naniniwala si Sunwon na nakakabaliw ito. Ngunit sinenyasan siya ni Taehyun na tingnan ang mga sketch na inihanda ni Sang Tak pagkatapos ng mga operasyon. Ang ulat ng operasyon ay iginuhit niya ang mga ito sa halip na payak na isulat lang. Naniniwala ang direktor na hindi ito patunay ng anuman. Si Sang Tak ay maaaring isang malaking tagahanga ni Professor Cha, at kinokopya lamang ang ginagawa ng doktor. Sa pagdaan ng mga araw, mas nagiging malapit sina Sang Tak at Seijin dahil ginagamit ng binata ang kanyang katawan para makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, para sa kanya, si Sang Tak ay isang mabait na binata na nagsisikap na suportahan siya sa mahirap na kanilang pinagdadaanan. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Seijin ang pagbabago ng aktibidad ng utak ni Yang Min, na pumupuno sa kanya ng pag-asa. Si Sang Tak ay patuloy na nagliligtas ng mga buhay sa ospital, isang katotohanan na nakakapagpahinala sa direktor. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Taehyun, at ang pag-iisip sa isang bagay na tulad nito ay nakakabaliw. Nang gabing iyon, nakipag-usap si Sunwon sa kanyang pinsan, na sinasabi sa kanya na may mga alingaw-ngaw na siya ay napuposes. Nagtataka ang direktor kung paano naging napakahusay ni Sang Tak ng napakabilis. Si Yang Min, na nasa loob ni Sang Tak, ay nagpasya na magsalita at sinabi sa direktor na nakikipag-usap siya kay Professor Cha. Ipinahayag niya na babayaran ng direktor ang ginawa niya kapag nagising si Yang Min. Kinabukasan, hiniling ni Yang Min kay Sang Tak na tulungan ang ibang mga multo na makakuha ng ilang bagay na gusto nila. Halimbawa, ang babaeng multo ay nangangailangan ng libro dahil gusto niyang patuloy na magbasa para sa kanyang mga pagsusulit kahit bilang isang multo. Sinisikap ng mga doktor na malaman kung matutulungan nila ang batang babae sa anumang paraan, at isinasaalang-alang nila ang pag-opera sa kanya sa lalong madaling panahon. Kung makakamit nila na mapabuti siya, makakabasa siya ng mga totoong libro. Nang maglaon, nakipagpulong ang direktor kay Taehyun upang sabihin sa kanya ang tungkol sa nangyari kahapon kay Yang Min. Higit pa rito, sinabi niya na kakailanganin niya siya sa lalong madaling panahon. At kailangan din nilang makagawa ng hakbang kay Yang Min, dahil kahit papaano ay alam niyang sinasaktan nila si dating Chairman Jiang. Samantala, ipinagdiwang ng mga multo ang tungkol sa batang babae, na ooperahan na pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, ang nakababatang lalaking multo ay medyo malungkot at lumayo upang magkaroon ng ilang oras na mag-isa. Nang lapitan siya ng babaeng multo, idineklara niyang tuwang-tuwa siya para dito. Ang problema lang ay hindi siya makakasama kapag gumaling na siya. Isa pa, malaki ang posibilidad na hindi na niya ito maalala kapag nagising siya. Sa madaling salita, ito ay magiging tulad ng hindi nila nakilala ang isa't isa. Sa oras ng operasyon, pinapanood ng direktor si Sang Tak, sinusubukan alamin kung totoong may multo sa kanya o kung ginugulo lang siya nito noong isang araw. Ngunit habang pinagmamasdan niyang mabuti si Sang Tak, napagtanto ng direktor na si Yang Min ay talagang nabubuhay sa loob niya. Kinumpirma rin ito nang mag-usap sila ng sarilinan. Nagtataka si Sangwon kung bakit galit na galit si Yang Min sa kanya, ngunit ipinaliwanag ng propesor na sinundan niya siya sa rooftop ng ospital at nakita siyang nakikipagplano kay Minho. Alam niyang mamamatay tao ang dalawa dahil kusa nilang na-overdose ang matanda sa ilang gamot. Hindi makapaniwala si Sangwon sa kanyang narinig. Nang mag-unlink ang intern at ang doktor, ipinaalala ni Yang Min sa kanya ang ilang payo. Sinabi niya na si Sang Tak ay dapat na magtrabaho ng mas mahirap at talagang magsimulang mag-squats. Kung siya ay nabigo upang mapabuti, siya ay hindi kailanman magiging isang mahusay na doktor kapag si Yang Min ay nagising, at hindi niya ito matutulungan. Pansamantala, tinawag ni Sunwon si Taehyun sa kanyang opisina at isinisisi ang lahat sa kanya.
Sinabi niya na kung naging mas mahusay si Taehyun at pinatay ang matanda sa oras, wala sa mga ito ang mangyayari. Ipinagpatuloy ni Yang Min at ng intern ang kanilang pag-uusap, at sa wakas ay oras na para malaman ang tungkol sa nakaraan ni Sang Tak. Nang maaksidente siya sa pamamangka kasama ang kanyang ama, muntik nang malunod si Sang Tak ngunit nakaligtas siya at nabuhay muli. Pagkatapos nun, nakakakita na siya ng mga multo. Sa simula, siya ay nagsasalita sa kanila at sila ay nakikipag-usap sa kanya, ngunit hindi naiintindihan ng mga multo kung paano niya sila nakikita. Gayunpaman, ang kakayahan niyang makakita ng mga multo ay nagpahirap sa kanyang buhay at ng kanyang mga kamag-anak, dahil inaakala nilang sinusubukan niyang takasan ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang isip bata. Natutunan ni Sang Tak na pakisamahan ang mga ito ngunit hindi niya kayang baliwalain ng buo ang mga multo. Nang hilingin sa kanya ng kanyang propesor na hiwain ang isang katawan, hinawakan ni Sang Tak ang scalpel ngunit lumitaw ang multo ng lalaki at nagsimulang magtanong kung masakit ito. Naririnig ni Sang Tak ang multo at masama ang loob niya sa lalaki kaya lumayo na lang siya sa klase. Alam ng lahat na kinasusuklaman niya ang mga praktikal na aralin at nakahanap siya ng milyon-milyong dahilan para makuha ang kanyang degree nang hindi pumapasok sa mga klase. Nang gabing iyon, pumasok ang direktor sa silid ng ospital ni Yang Min at isinasaalang-alang ang paghila ng life support para patayin siya. Ipinaalam ni Yang Min kay Sang Tak ang tungkol dito at ang batang intern ay tumakbo sa kanyang silid. Pagpasok niya sa loob, walang tao at ayos lang si Yang Min. Hindi nagtagal, nakilala ni Sang Won ang kanyang mga pinsan sa isang hapunan ng pamilya, at ang dalawa ay naglaan ng ilang oras upang pribadong makapag-usap. Kahit wala si Yang Min sa loob ni Sang Tak ngayon, sinabi ng binata ang kanyang tunay na nararamdaman tungkol sa direktor. Sinabi ni Sang Tak na hindi niya inaasahan na ang kanyang pinsan ay magiging ganitong uri ng tao. Akala niya ay palaging magiging maayos ang relasyon nilang dalawa at magtutulungan. Ngunit hindi yun maaaring mangyari kapag sinubukan ni Son Won na saktan ang iba. Sa ospital, pinapanood ng babaeng multo at kanyang mga kaibigan ang mga doktor na naghahanda sa kanya para sa operasyon. Nakita niya ang kanyang ina na nagmamakaawa sa kanya na gumaling. Pansamantala, pinapanood ni Sang Tak si Sejin na kumakanta sa tabi mismo ng katawan ni Yang Min. Hinihintay niya itong makalabas at bibigyan siya ng tiket na ibinigay sa kanya ng isa sa mga naunang pasyente niya. Naniniwala siya na maaaring gumamit si Sejin ng ilang oras para mag-relax at anyayahan siyang pumunta sa concert ni Jessica ng magkasama. Si Yang Min ay medyo nagseselos, ngunit ipinahayag ni Sang Tak na ginagawa niya ito para sa kanya. Si Sang Tak ay hindi nakikipag-date kay Jessica, kundi si Yang Min na maglalaan ng ilang oras ng pag-ibig sa kanyang buhay sa pamamagitan niya. I must be dreaming, or am I really lying here with... Sobrang saya niya kasama siya kaya iniisip niya kung isang pagkakamali ang umalis para mag-aral sa Amerika. Nang maglaon, nag-usap sina Sang Tak at Yang Min, ngunit huminto sila nang makita nila ang batang lalaki na gumagala sa ospital. Napangiti si Sang Tak sa bata at naisip niya na gusto siyang yakapin ng bata habang naglalakad ito palapit sa kanya. Ngunit dumaan lang sa kamay niya ang bata. Sa totoo lang, ang gusto ng bata ay lumapit kay Yang Min, dahil iyon ang doktor na nakilala niya noong nabubuhay pa siya. Ibig sabihin ay multo na ang bata ngayon. Habang ang mga multo ay nataranta, nakita nila si Suyang na natagpuan ang batang lalaki na nakahiga sa pasilyo. Sinusubukan niyang buhayin siya ngunit imposible. Matapos ilipat ang bata sa intensive care, nakipag-usap si Suyang kay Sang Tak para tanungin siya kung may ideya si Yang Min tungkol sa kung ano ang nangyayari sa batang lalaki. Si Sang Tak ay kumikilos na parang wala siyang ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit sinabi sa kanya ni Suyang na ihinto ang pagkilos. Napag-alaman niya na nasa paligid si Yang Min at tinutulungan niya ang intern na gawin ang operasyon. Napilitan si Sang Tak na aminin na tama si Suyang. Pagkatapos, nakipagkita si Sang Tak kay Socrates habang binisita ni Suyang ang kanyang ina, na may maliit na tindahan ng alagang hayop. Doon, nakita namin ang isang larawan ni Suyang kasama ang kanyang ina at si Socrates, na nagpapakita na siya ay apo ng multo. Samantala, inihanda ni Sang Won ang kanyang susunod na hakbang at sinabi sa iba pang mga doktor sa ospital na hindi na sila maaaring humingi ng tulong kay Sang Tak mula ngayon, lalo na ang mga senior na doktor, dahil iyon ay tulad ng pagdaraya. Maraming mga operational record ang nagsusulat ng kanilang mga pangalan bilang ang mga nagsagawa ng mga operasyon, sa katunayan, si Sang Tak ang gumagawa nito. Sa susunod na pagpupulong, hinihintay ni Sang Tak ang iba pang mga doktor na sabihin sa kanya kung aling mga kaso ang kailangan nila ng tulong, ngunit wala na sa kanila ang gustong tumulong siya. Lahat sila ay nagsasabi na sila ay gagamot sa kanilang sariling kakayahan, kasama ang kanilang mga karaniwang katulong. Si Sang Tak ay nagmadaling nagtungo sa direktor, para sabihin na hindi niya dapat gawing arena ang ospital, dahil lang may rivalry siya kay Yang Min.
Si Sang-won ay nagpapanggap na siya ay isang mabait na tao, na sinasabi na ang ospital ay kailangang sumunod sa ilang partikular na mga legal na tuntunin. At ang mga papel ay dapat na isulat ang mga tamang pangalan ng mga doktor na nag-oopera, kung hindi, ito ay maaaring magdulot sa kanila ng problema sa hinaharap. Hindi nagtagal, kailangang operahan ng mga doktor ang bata, ngunit alam ni Yang Min na hindi siya papayagan ng direktor na maging malapit sa operating room. Upang malutas ang balakid na ito, si Sang Tak ay humingi ng tulong kay Chief Ban, at sinabing tutulungan sila ni Yang Min sa operating room. Napagtanto ng direktor na si Yang Min ay nasa loob, ngunit hindi niya mapigilan ang operasyon. Sa panahon ng operasyon, nagsimulang mag-face si Yang Min, at nahihirapan siyang gamitin ang katawan ni Sang Tak. Dahil hindi man lang niya mahawakan ang mga gamit, hiniling niya sa ibang doktor na mag-concentrate at gagabayan niya ito sa proseso. Pagkatapos ng operasyon, tinanong ni Yang Min si Socrates kung ano ang nangyayari, at ibinunyag ng multo na malamang na humihina ang pagkakaugnay niya kay Sang Tak. Pagkatapos, nakita ni Yang Min ang batang lalaki kasama ang iba pang mga multo, at napagtanto na hindi pa niya ito nailigtas. Gayunpaman, nang lumapit ito sa kanya at sinubukan siyang yakapin, natunaw ito sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Tumakbo si Yang Min sa silid ng batang lalaki at napagtanto na siya ay nagising na. Ang bata ay walang memorya ng pagiging isang multo, ngunit hindi iyon mahalaga, ang mahalaga ay magaling na siya. Nakipagkita si Yang Min kay Sang Tak, at sa pagkakataong ito, aminado siya na siya lamang talaga ang kanyang inaasahan, dahil si Sang Tak ay walang matatag na katawan dahil hindi siya nagsasanay. Ang kanyang mga kamay ay hindi maaaring gawin siyang pinakamahusay na doktor sa hinaharap. Samantala, binisita ni Minho ang kanyang kapatid na babae, upang hilingin muli na pumirma sa isang papel na nagsasabi na tatanggihan niya ang alinman sa yaman ng kanyang ama. Natapos ang kanilang paghaharap sa pagtulak ni Minho kay Sejin. Ngunit nang makita ito ni Yang Min ay galit na sinuntok siya sa katawan ni Sang Tak. Nang maglaon, lumapit si Suyang kay Sang Tak at maliwanag na naging malapit na silang dalawa. Kaya naman nagseselos ito sa kanya. Nakita niya itong naglalakad kasama si Sejin at nakikipag-date sa kanya. Tinuwanan yun ni Sang Tak at ipinaliwanag sa kanya na ang nakikipag-date kay Sejin ay si Yang Min sa pamamagitan ng pagsanib sa kanyang katawan. Kinabukasan, nawala na ang babaeng multo at nang makita nila si Sejin patungo sa silid ng babae, sinundan nila ito, at nakitang naimulat na ng babae ang kanyang mga mata, ibig sabihin ay bumuti na siya. Masaya ang mga multo para sa kanya kahit na medyo kakaiba ang pakiramdam ng nakababatang lalaking multo na wala siya. Biglang nangangailangan ng atensyon ng isang bagong pasyente, at tumakbo malapit sa kanya si Sang Tak kasama si Jaewon. Ipinaalam sa kanila ng mga nurse na isang bagong intern ang nag-asikaso sa insidente. Kapag ang pasyente ay nangangailangan muli ng atensyon, ang bagong intern ay lalapit sa kanya at mahinahong inaalagaan siyang muli. Ang lahat ay humanga sa kung gaano karami ang alam ng bagong lalaki na ito at kung gaano siya kakalmado. Ngunit pagkatapos, nakita ni Yang Min si Socrates na lumabas sa katawan ng intern na ito. Nang tanungin niya si Socrates tungkol dito, ipinaliwanag sa kanya ng multo na dati siyang doktor. Nang maglaon, nagpasya si Sang Tak na sabihin kay Sejin ang katotohanan tungkol kay Yang Min. Sinabi nito na ang kaluluwa ni Yang Min ay sumasapi sa kanya, ngunit hindi ito binigyan pansin ni Sejin at hindi siya pinaniwalaan. Humingi ng tawad si Sang Tak sa kanyang pagiging pangahas, ngunit nang maglaon, muling sumapi si Yang Min sa intern at kinausap si Sejin. Siya ay nagsasalita tungkol sa ilang mga detalye na silang dalawa lang ang nakakaalam, na nagpapatunay na siya nga si Yang Min na nagsasalita sa pamamagitan ni Sang Tak. Bumalik sa ospital, isang bagong pasyente na nangangailangan ng tulong, at si Sang Tak na nagtataglay ni Yang Min ay tumulong. Sa panahon ng operasyon, si Yang Min ay muling nag-face at siya ay bumagsak sa labas ng katawan ni Sang Tak. At sa kasamaang palad, nagresulta ito sa pagkamatay ng lalaki. Si Socrates ay nasa silid kasama nila at nakita niya ang multo ng lalaki. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kwento ng kamatayan. Katatapos lang ng araw niya nang makita niyang naaksidente sa pamamangka ang isang ama at ang kanyang anak. Sinubukan niyang tulungan ang mga ito at nailigtas ang bata ngunit siya mismo ang namatay. At ang batang iyon ay si Sang Tak. Nabalisa si Yang Min sa pagkamatay ng lalaki ngunit sinabi sa kanya ni Socrates na hindi nila masasabi ang lahat. Ngunit ang magandang balita ay malamang na gumaganda ang kalagayan ng katawan ni Yang Min, kaya naman nagpe-face siya kapag nasa loob siya ni Sang Tak. Gayunpaman, hindi sigurado ang kanyang kapalaran. Isang araw, nakita niya si Taehyun na naglalakad sa loob ng ospital at sinundan niya ito sa opisina ng direktor. Dito ay sinabi sa kanya ni Minho na gagawin niya siyang napakayaman kung tutulungan niya silang tapusin si Yang Min. Sa ibang lugar, binisita ni Suyang si Sang Tak upang pagaanin ang kanyang kalooban dahil nalulungkot siya na namatay ang lalaki sa kanyang mga kamay. Pagbalik niya sa ospital, sinabi sa kanya ni Yang Min na kung talagang gusto niyang gumawa ng pagbabago,
dapat siyang magkaroon ng plano para maging mas mahusay na surgeon. Hanggang sa puntong ito, umaasa siya kay Yang Min para dyan, ngunit hindi ito maaaring magpatuloy magpakailanman. Nakipag-usap din si Yang Min kay Socrates at nalaman niya na siya ang multo na nagmamay-ari sa kanya noong siya ay isang intern. Noon ay nauunawaan ni Yang Min na sinasapian siya at ipinapalagay din niya na kung gusto niyang ihinto ng multo ang pag-angkin sa kanya, kailangan niyang maging isang mas mahusay na surgeon. Yun ang nagbigay at nagtulak sa kanya upang bumuti siya sa isang napakaikling panahon. Isang araw, nasaksihan ni Sang Tak ang isang aksidente ngunit hindi niya kailangang makialam, dahil nasasakupan ito ni Socrates, dahil nakita niyang nasa katawan siya ni Chief Ban at ginawa niya ang dapat niyang gawin para iligtas ang malas na taong sangkot sa aksidente. Isinalaysay din ni Socrates ang ilan pa sa kanyang nakaraan. Sinabi nito, na sana ay namatay pa rin siya dahil mayroon siyang nakamamatay na sakit kahit na hindi niya alam sa simula. Kaya ang pagkamatay sa aksidente ay walang tunay na pagkakaiba sa kanya. Nang muling makipagkita si Suyang kay Sang Tak, ipinahayag niya sa kanya na si Socrates ang kanyang lolo. Nang mamatay siya, sinubukan niyang sundan siya sa operating room. Ngunit pinigilan siya ni Chairman Jasek. Alam din ni Suyang na namatay si Socrates sa pagsisikap na iligtas siya. Kaya hiniling niya sa kanya na huwag sayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Sa wakas ay nagpa siya si Sang Tak na magsanay at naging guro niya si Yang Min. Inutusan niya si Sang Tak na gawin ang ilang mga gawain, tulad ng pagtali ng mga tahi, sa mga bagay tulad ng saging at mga unan. Si Sang Tak ay sineseryoso ang pagsasanay, at siya ay gumagamit pa ng mga medikal na kasangkapan upang kainin ang kanyang kanin. At sinusubukang saluhin ito ng paisa-isa. Ang mga multo ay pumapalakpak kay Sang Tak habang siya ay nagsasanay, ngunit sila ay kailangang huminto ng hiniling ni Chief Ban na makita ang batang intern. Ipinaalam ni Chief Ban kay Sang Tak na isa sa mga pasyente, na katumbas ng mas matandang multo, ay ililipat sa ibang ospital. Nangangahulugan ito na ang mas matandang multo ay mawawala dahil ang isang multo ay kailangang sumunod sa katawan at manatili sa loob ng radius nito. Nalungkot ang nakababatang multo sa balita, dahil maiiwan siyang mag-isa sa ospital na ito. Maraming bagong multo ang lumilitaw sa ospital, ngunit ito ay kanyang kaibigan. Dagdag pa, ang mga normal na multo ay malayang makalabas ng ospital habang kailangan niyang manatili malapit sa kanyang katawan. Isang bagong pasyente na nasa kritikal na kondisyon ang dumating sa ospital. Sinabi ni Yang Min na ngayon na ang oras para kay Sang Tak na umakyat at gawin ang kanyang trabaho nang wala siya. Pumayag naman si Sang Tak, ginagamot at tinatahinan niya ng mag-isa ang pasyenteng lalaki. Sa pagkakataong ito, siya ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho sa kanyang sariling mga kamay, habang parehong sina Suyang at Yang Min ay nanonood sa kanya. Pagkatapos, isa pang pasyente ang dinala at siya ay namatay habang ang isa pang doktor ay ginagamot siya. Lumitaw ang kanyang multo at tinitigan ang katawan na may kalituhan. Naalala ni Sang Tak ang pasyente na namatay sa kanyang mga kamay at tumalon sa stretcher, sinusubukang iligtas ang lalaki. Sa una, hindi tumugon ang lalaki, ngunit patuloy na sinusubukan ni Sang Tak. Kalaunan, ang lalaki ay muling nabuhay at lahat ay masaya na siya ay nailigtas. Nang maglaon, nagkita sina Suyang at Sejin sa paligid ng ospital at pumayag silang bawasan ang namumuong tensyon sa pagitan nila. Gusto ni Suyang si Sang Tak, habang si Sejin ay gumugugol ng maraming oras sa kanya, dahil kinakausap niya si Yang Min sa pamamagitan nito. Nang gabing iyon, muling nakipagkita si Sang Tak kay Sejin ngunit nang umalis siya, si Minho ay lumitaw, at binalaan ang kanyang kapatid. Ipinaalala rin niya sa kanya na sinuntok siya ni Sang Tak at hindi niya ito hahayaang hindi maparusahan. Dalawang lalaking sakay ng bike ang dumaan at pinalo ng baseball bat si Sang Tak. Nawala si Yang Min sa kanyang katawan habang si Sang Tak ay nawalan ng malay. Si Yang Min ay dahan-dahan nang nawawala ngunit may dumating na ambulansya, at sa kabutihang palad, lumabas si Socrates mula rito. Aalisin na ng mga paramedic si Sang Tak, ngunit inangkin ni Socrates ang isa sa kanila at dinala si Sang Tak pabalik sa lupa, ipinatong siya sa ibabaw ng multo ni Yang Min upang muli silang magsanib. Mabilis na bumuti ang pakiramdam ni Sang Tak at bumalik siya sa ospital kinaumagahan. Isang bagong pasyente ang dinala at siya ay nasa masamang kalagayan. Nakita ng multo ng pasyente ang kanyang katawan na nakahandusay, at nagsimulang tumakbo dahil sa takot. Sinundan siya ni Yang Min at naabutan siya nang tumama ang multo sa energy wall. Pinakalma siya ni Yang Min at ipinaliwanag sa kanya na hindi pa siya patay. Pagkatapos, nakatuon ang kwento sa natitirang lalaking multo. Nakita siya ni Yang Min na nakatayo sa gilid ng gusali at nakiusap sa kanya na bumaba. Pinaalalahanan siya ng multo na hindi siya tao ngunit siya ay hindi umaalis sa gilid na iyon. Ipinaliwanag niya na nararamdaman niyang nag-iisa siya, at ipinahayag ni Yang Min na alam niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabubuting kaibigan. Sa pagsasama-sama ng lahat ng mga buhay na ito, sa wakas ay nakabuo si Sang Tak ng isang teorya kung bakit hindi nagigising si Yang Min.
Naniniwala siya na ang ilang bahagi ng kanyang mga arterya ay barado, malamang na may dugo, at kung mahahanap nila kung saan ang eksaktong may bara, maaari nilang gawin ang mga naaangkop na aksyon. Napagtanto niya ito dahil mukhang maayos naman si Yang Min, ibig sabihin ay dapat na siyang magising. Samantala, nakipagkita si Minho sa direktor at napagtanto nila na ang lahat ng kanilang ginawa ay walang kabuluhan. Alam din ni Sang-won na kung magising si Yang Min, malalagay sila sa malaking problema dahil alam ng propesor ang lahat tungkol sa kanila. Gayunpaman, hindi alam ng direktor na ang mga tao ay walang mga alaala ng pagiging multo. Sa anumang kaso, ang dalawa sa kanila ay nagpaplano laban kay Yang Min, sinusubukang mag-isip ng isang paraan upang patayin siya ng maingat. Bumalik sa ospital, tinanong ni Sejin si Chief Ban kung may maitutulong ba siya sa kanya. Sa ibang lugar, dinalaw ng dalaga na dati ay multo ang lalaking multo sa kanyang silid. Wala siyang alaala sa kanya, ngunit pakiramdam niya ay kilala niya ito. Hindi niya maipaliwanag kung paano ito nangyayari, ngunit nais niyang gumaling ito ng mabilis. Samantala, pakiramdam ni Yang Min ay malapit na siyang magising, kaya oras na para kumilos siya. Pagkatapos gumawa ng plano kasama sina Sang-tak at Sejin, nakipagkita siya kay Taehyun at pinag-usapan kung paano sila naging isang team. Gusto ni Yang Min na maging team silang muli at ibunyag ang direktor sa ginawa niya sa chairman. At kahit ilang beses na pinagtangkaan ang buhay niya ni Taehyun, gusto niya itong makasama sa team. Agad na pumunta si Taehyun sa direktor, at sinabing gusto niyang mamuna sa team surgeon na mag-o-opera kay Yang Min, upang doon ay maisakatuparan niya ang matagal ng planong pagpatay sa propesor. Dito ay napapayag niya agad ang direktor. Nang araw ng operasyon ay naroon ang pinakamahuhusay na doktor, at si Taehyun ang namuna sa operasyon at si Sang-tak ang kanyang assistant. Nang nakahanda na ay biglang nagpalit ng pwesto ang dalawa, si Yang Min ang nagsasagawa ng operasyon nang biglang nag-face si Yang Min, hanggang sa tuluyan na siyang lumabas sa katawan ng intern at bumagsak sa sahig. Hiniling ni Yang Min kay Sang-tak na tapusin ito, ngunit katawan ito ni Yang Min kaya malaki ang pressure kay Sang-tak. Patuloy siyang ginabayan ni Yang Min, hanggang sa unti-unti nang naglaho ang kaluluwa ni Yang Min. Tumakbo palabas ang intern para sabihin kina Suyong at Sejin na naging matagumpay ang operasyon at magiging maayos na si Yang Min. Samantala, sinundan ng direktor si Taehyun at pinagalitan ito dahil hindi niya napatay si Yang Min. Sinabi ni Taehyun na nais niyang magbayad sa kanyang mga kasalanan at ayaw na niyang mabuhay sa kasamaan. Sa ospital, nagising si Yang Min, habang ang lalaking multo ay may koneksyon sa babaeng multo, at silang dalawa ay naging magkaibigan sa kanilang buhay. Nagpanggap si Professor Cha na nawala ang kanyang mga alaala upang maiwasan ang karagdagang pag-atake mula sa direktor, ngunit sa tamang panahon, ipapahayag niya na naaalala niya ang lahat ng nangyari. Ibinigay ni Taehyun sa pulis ang lahat ng ebidensya at naaresto ang kapatid ni Sejin, at ang mana ni Sejin ay ibinigay niya sa kawang gawa at lumipat na siya sa bahay ni Yang Min na magkasama. Sa wakas, handa na si Yang Min na bumalik sa ospital bilang isang doktor at magtrabaho kasama si Sang-tak sa kanyang panig mula ngayon. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.